Magsitayo upang awitin ang panalangin itinuro ng ating Panginoon. Magsiluhod bilang paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Dakilang walang maliw, tapat kanino man, walang kapantay ang paghahari niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang Kristo'y hinugutan ng lakas ng mga tumalima, sumunod at nakakilala. Nagtiwala sa kanyang mga gawa, pinaniwalaan sa kanyang mga salita, subalit ang walang paniniwala, hinatulan, hinusgahan, kinutya. Ang pangyayari sa bawat kaganapan sa mga lingkod, may pagkakawangis at pagkakamukha. Subalit, walang makatutulad sa isang Hesukristo. Walang makagagawa sa binatan ito. Kaya't ang mga lingkod na nagpapakatotoo, tapat na nagsisikap, kapag dumatalang pagkatao, maaring matalo. Ngunit purihin ang Ama, dakilain siya, sa mga nagtitibay na mga anak niya, sapagkat kung ang mga kaganapan sa buhay nila ang kanilang sisikaping isipin at di kakalimutan, hindi maiwawaksi, walang magtitibay na maglilingkod bilang anak. Sapagkat siya ng patotoo, ang mga kumikilala sa Ama ay nagsisikap na magtiwala, manalig, manampalataya
Subalit, ang mga pagsisikap na yaon, ang mga kapwa-tao, hindi maabot, di maunawaan, hindi lubos pagtiwalaan. Kaya't kung mananaigay pagkatao, mawawalang mga lingkod, hindi makapagtatagumpay ang mga naglilingkod. Sapagkat ang lingkod ay maraming pinagdaraanan, ngunit hindi makapagsiwalat ng kanilang mga dalahin. Sapagkat sila'y pinaguhugutan ng lakas, sila'y pinagkukunan ng tibay. Kaya't kung sila'y katulad ng tao, na kung papaano ang karupukan ay naroon, wala nang makapaglilingkod ng matapat, lahat ay susuko ng ganap. Mga minamahal, ang bawat araw ay pakikibaka, kanya-kanya lamang ang pinagdaraanan, ngunit ang pinakamahalaga, ang amang nagbukas diwa, makapanahan nawa siyang ganap sa mga nabuksan. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kapag ang tao ay may kahihiyan at ang pinairal ang hiya sa kapwa sa mga nagaganap at kaganapan sa buhay nila, tunay ngang hindi na ipagpapatuloy ang kanilang nasimulan sapagkat sila'y maaawa, mahahabag sa kanilang sarili na sa kabila ng mga ginagawa nila, bakit may kaganapang gayon sa buhay nila. Ngunit salamat purihin ng Ama sa pagtitibay at pagpapatatag niya. Patuloy nawang maghari ay siya. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya't sa inyong lahat, nawa ang pananampalataya ninyo ay patuloy na mabuhay, patuloy na makapagtibay, at patuloy na magtagumpay. Pagpalain kayo. Mula kay Marcos. Narinig ng isa sa mga eskribang naroon ang kanilang pagtatalo. Natanto niyang mahusay ang pagkakasagot ni Jesus sa mga Saduseyo. Kaya lumapit siya at nagtanong, alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Tama po, Guro, wika ng eskriba. Totoo ang sinabi ninyo, iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umiibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip, at buong lakas, at ang umiibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili, ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Ang pag-ibig ng buong lakas, buong katapatan, at buong pag-iisip, buong puso, ang nais at layo ng Ama na makamit ng kanyang mga anak. Sapagkat
kapag siya'y inibig ng buong isip, ng buong puso, at ng buong lakas, hindi mapananaig ang pagkatao at di pairali ng pagkatao, kundi ang kanya at ang kalooban niya ang siyang maghahari at mangunguna. Kaya nga't wala ngang magtitibay at walang tutupad gaganap kung walang magkakaroon ng ganitong pag-iisip at gayong pagkaroon ng damdamin. Sapagkat kung magkamisan, ang tao kayang ihain ang kanyang sarili, ang kanyang lakas, ang kanyang kakayahan sa kapwa niya, ngunit ang ginawan mo ng gayon, hindi ka kayang ipagtanggol. Hindi ka kayang damayan at lalong hindi ka kayang ipangibabaw. At ito'y nagaganap hindi lamang sa ibang tao, kundi mismo sa mga pamilya. Sapagkat may mga tao na ang lahat ay gustong gawin sa kanila, ngunit sila hindi nila kayang gawin ang sakripisyo ang sarili para sa kanyang minamahal at nagmamahal. Kaya nga, kung wala ang tao sa paghahari ng Ama, sa pag-iisip at damdamin, ang nangunguna ay pagkatao at layunin hangarin ng pangsanlibutan. At walang alam kundi ang kanila, ngunit di alam ang nasasaktan at nakakasakit ng damdamin kapag sa kanila ay ginawa yaon ay wala na kapatawaran para sa ibang tao, para sa hindi makaunawa, sapagkat pagdaramdam na ang nasa puso nila. Gayon nga ang mundong ito. Kaya't kung inyong pagninilayan ang mga nagaganap ngayon, ano ba at sino ang naghahari sa mga gayong uri ng tao? Ang Ama pa ba? Ang banal bang espiritu? O ang dilim at masamang espiritu? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Kapag nagmasid ka sa mundo, sa mga nagaganap sa buhay ng tao, mawawalan ka ng lakas, mawawalan ka ng galak, mawawalan ka ng tapang ng loob. Kaya't ang pinakamahalaga ngayon, sa Ama ka humingi ng lakas, siyang isipin at damhin mo upang di ka matigatig, di ka mabahala sa buhay mo. At yaon ang pawang katotohanan, kung babaybayin nyo ang banal na aklat na gaganap na, iba't ibang bansa, ang daming nagaganap laban-laban, nagkakalaban, magkakaaway, magkakatunggali. Ang naganap doon, pinatutupad niya yon. Kaya't maliwanag ang katotohanan. Ang naganap din noon na parusa, ipatutupad din niya yon sa takdang pagsala. Mga mahal, ipanalangin nyo ang daigdig. Kayong mga kumikilalang may Ama, kayong nagtitiwalang may Diyos. Sapagkat sa inyong pakikipagtotohanan sa kapwa nyo, makapaghahango kayo ng kaluluwa. Sa pakikipagtotoo nyo sa Ama, magagamit kayo tagahango ng kaluluwa ng kapwa nyo. Sumainyo ang kapayapaan. Pag-ibig, kapag ito ang nanuot at nabuo sa puso ng tao, makakaunawa maging ang isipan nila. Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos?
Kung hindi ka malilibang sa mga banal na salita ng Ama at ang iisipin mo'y buhay, ang kaganapan sa buhay, kung wala kang salapi, mababagot ka. Kung marami kang utang, mababagot ka. Kung mayroon kang karamdaman, mababagot ka. Subalit, anuman ang dala mo, tinataglay mo at pinagdaraanan mo, kung banal na salita ng Ama ang nasa isip mo at ang paghahari niya ay nasa kalooban mo, nakakalimot ka sa lahat ng dinadala mo. Hindi mo nararamdaman, hindi ka nasasakitan, sapagkat ang Amang nasa iyo ang siyang nagpapatibay, nagpapatatag ng loob mo. Kaya't napakahalaga ang ibigin siya ng buong isip, buong puso, buong lakas, upang kung paano mo binigay sa kanya yaon, ipagkakalob naman niya ang pagiging tapat niya sa iyo. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kakatakot po ang mga nagaganap ngayon sa buhay ng tao, no? Katulad, bago po ako lumuwal, may pinakita sa akin na nakalagay sa Facebook daw yun na isang babae, ni-rape na ng kanyang ama, ni-rape pa ng kanyang tsuhin, ni-rape pa ng kanyang kapatid. Kaya nagpakamatay. Hindi po ito gawang malinaw at malinis na isip. Kaya kung kayo ay nasa kalalagayan ng mga naglilingkod ng tapat at totoo, ang mga pangyayaring gayon, tunay na nakakaawa at kahabag-habag ang mga tao. Kahapon, hindi ko po nagunita yun sapagkat nagmamadali. Ngunit ngayon, habang ako'y gumagayak, naalala ko yung biglang may dinatal sa akin. Kahapon po kasi ay may kausap ako na para hindi na istorbo kasi may mga pumapasok po doon sa adoration na hindi naman may dinudulog po kasi sila na pinag-uusapan na hindi naman maaring iparinig sa iba kaya pinalak ko ang pinto. Ngayon mayroong isang pihit ng pihit. Ako na ang lumabas. Pasensya na po, sabi ko may kausap pa. At tinitigan ko yung babae. Ngunit hindi siya nakabata, umalis siya. Ngayon pina-flashback sa akin ang kanyang itsura. Totoo po lahat ang minimensahe, ang binabahagi. Hindi lahat ng tutungo rito ay makatotohanan at nagpapakatotoo. Kaya hindi lahat ay makakaunawa at hindi lahat ay maunawaan ang gawain ito, ang gampanin dito. Kaya salamat sa mga nakakaunawa. Bilang tao, hindi ako dapat magpasalamat sapagkat hindi naman ako ang nagkaloob sa inyo niyan. Ngunit salamat sa Panginoon, salamat sa inyo at may kaisa ako na nagtitiwala para sa Panginoon. Sapagkat kung hindi po masarap ang maglingkod at kung hindi ang Diyos ang umaaliw sa mga pinagdaraanan, sadya nga hindi ka na makakayang maglingkod at hindi mo kayang maglingkod sapagkat kung may pinagdaraanan man po ako sa unang buhay ko nang hindi ako lingkod, kung magtatanong ako sa Diyos, at kung hindi kayo ang pinakikita sa akin ng Panginoon, sadyang manghihina na, ayoko nang maglingkod. Bakit po? Sapagkat nung hindi ako ganito, hindi ko pinagdaanan ang mga pinagdaraanan ko ngayon.
Ngunit kapag sinuri naman, ang hindi ko man pinagdaanan noon, sa simple namang pinagdaraanan ko noon, gupo ako agad. Masakit na ulo ko, masakit ang bato ko, di makatulog, laging inis, yamot, lalo na kung may kinainis ang kantao, nagngingit-ngit ka. Yun po ang pinapahalagahan ko. Na hindi ko maipagpalit yung unang buhay ko na hindi ako lingkod sa ngayong may pinagdaraanan ako na walang kamalayan ng maraming tao. Ganyan nga pala ang tumubos, ganyan nga pala ang manunubos. Ang ginagawa mo'y hindi nakikita ng kapwa mo na mga walang pandamat di nakakaunawa sa'yo, kaya't naroon ang pagtawanan ka pat libakin ka, at ang mga ginawaran mo naman at ginawan mo ng kabutihan, hindi lahat pala ay tunay ngang makakalasa. Kaya, kung bagbabasihan, mas napili ko itong sa ngayon dahil nung panahon na yaon, hindi ko man dinaranas ang mga ganito at ganyan, kundi ang inaalala ko lang noon ang pamilya ko at ginugusto kong tulungan ay ang gusto ko lang. Ngunit iba naman ang kalalagayan ng pagkatao ko noon. Kaya sabi nga ng Panginoon, maging matalino kayong pumili at magsuri. Kaya't pinagsuri ako at pinamili ako, napili ko pa rin ang maglingkod. Na hinihiling ko, may sadyad ko habang ako'y nabubuhay. Bakit? Sapagkat napakasarap. Aanin mo yung may pera ka kung lagi masakit ang ulo mo, lagi masakit ang batok mo, laging nag-aalala ka, natatakot ka, baka maubusan ka, baka mawalan ka, laging nag-iisip ka para sa mga anak mo, laging may takot ka, nasaan na kaya sila, laging iniisip mo, kumusta na kaya sila, na lahat na yon ay parang bula na naparam na walang bakas kapag nabusan ng tubig. Sapagkat lahat ng ugaling iyon, yaon ang pinatay ng Ama sa pamagitan ng Espiritu niya, kaya't kapag dumaratal ang pagkatao mo, maawa ka sa sarili mo, kahabagan mo sarili mo at magtatanong ka, silang mga pinahalagahan mo, hindi mo makita, hindi mo madama kung papaano sila ay totoo mong ginawa ang lahat para sa kanila. Dahil hindi nga nila maabot ang naabot mo, hindi nila maunawaan ang naunawaan mo, kaya't kung magkamisan kung sino pa ang tunay mong pinahalagahan, dahil upang mapadama at mapakilala ang Ama, upang maisiwalat kung ano ang nararapat, sila pa kung magkamisan ang kalaban tulad ng Kristo. Mga alagad na nakasama niya, mga alagad na minahal at naturuan, iniwanan ang 72, ilan ang natira, at ang 13, ilan ang natira. Kaya pala, wala nga tunay na maglilingkod kung hindi patatatagin at patitibayin ang Ama ang loob. Ngunit sayang ang mga panahon, sayang ang pagkakataon na kapag pinasuri ng Ama, anin nga bang kayamanan yan kung siya naman ang di mangungunat maghahari na buong lakas, buong tapang, buong isip at buong puso na maiibig mo. Mga mahal, maringang di nyo maunawaan, ngunit kung tunay nyong mahal ang Ama, maunawaan nyo
ang ibig kong ituran. Kung tunay kayong nakakilala sa Kristo, mararamdaman nyo ang tunay na katapatan kung paano ang pag-ibig ay tapat at makatotohanan. Ang tao'y tumititig, nagmamasid, ngunit di maarok, matatalastas, malilirip ang laman ng loob. Kaya't kayong lahat, sa inyong araw-araw na pamumuhay, sa inyong araw-araw na pagiging isang nilalang, kung mararamdaman nyo lang ang tunay na paghahari at kalooban ninyo'y mapupuspos ng pag-ibig, mapapaunawa ng isip ninyo, totoo lahat ang mabuting balita, ang banal na salita. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkaramaneyahanang, nekkaramaneyahanang, nekkaramaneyahanang. Kaya't ang mga pinatibay at pinatatag upang makalaban sa hamon ng buhay at makapagpatuloy sa paglilingkod, ang binubuhay ng Ama, lumaban, huwag magsawa, huwag tumugot, kundi masdan ang nakikinabang, huwag ang ilan na ayaw tumanggap. Yaon ang Ama, ganyan ang Ama, sapagkat yun ang palatandaan, gayon nga siya, kaya't gayon din ang nais niyang matupad maganap sa kanyang mga anak, ang mapatibay silang lahat. Pagpalain kayong ganap. Nekkaramaneyahanang, nekkaramaneyahanang, nekkaramaneyahanang. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Napakabuti ng Diyos. Tama po ba? Hindi ba't kapag mahal mo yung apo mo, mahal mo yung anak mo, mahal mo yung, lalo na yung mga bata na nakakaaliw kausapin, yung mga wala pang 1 taon, ano? Yung sabi ng mga tao, sinungaling, ano? Ako po, kasi yung mga apo ko, yung naririto, malalaki na eh. Halikan ka lang, lalo na, talagang may sinusugo ang Diyos para aliwin ka kumisan eh. Tulad kagabi, hindi naman dating ginagawa yun ng apo ko. Pero talagang ang Panginoon ay alam niya yung may mga pagkalumbay, na sabi nga po, kapag lingkod ka, minsan, sa totoo lang, ayoko pong magpakita ng lungkot sa aking mga anak, sa aking kabiyak ng puso, sa aking mga manugang, sapagkat wala sila doon sa sitwasyong sila iyon. Dapat ay makita nilang gayon ako. Kaya patuloy po akong nagmimithing araw-gabi maglingkod hanggat hindi kayo pinatutulog ng Espiritu. Kung malakas ang internet, may mga sinasagot, at kung mahina, nasabi ko nga po sa anak ko, minsan, hiningi ko sa Ama ang kapatawaran para lang hindi magdamdam yung anak ko. Sabi nga yung kasinungaling ang makapagdudulot ng mabuti ay nagagawa mo. Tulad ng pag dumaloy po ang Espiritu, halimbawa lumabas ako dito at nangusap sa mga ilang alagad na narito, anong oras na? Ang oras para makausap ko ang anak ko, mula sa 7, bago siya pumasok, hanggang alas 8, dahil doon alas 9. Kung maagang dumatal ang mensahe, walang oras ka. Kaya sasabihin mo, anak, pasensya na mahina ang internet. Pag minsan, doon biglang may papasok, anak, pakisagot mo nga.
Ang binabata mo na di nakikita ng tao, alang-alang sa misyon mo, alang-alang sa mga tao, ginagawa ng tao. Bakit po gayon? Ang laging binibigay ng Espiritu upang kayo mga nagsisikap na magpakatotoo, nagsisikap maglingkod, maalala nyo na lamang po ang nagaganap sa akin, kayo'y tatapang na, kayo'y lalakas na, mga lagad, mga caps, mga ITT, mga choir, sapagkat kung wala nga magpapatibay at magpapakatibay, wala nang maglilingkod. Kaya, katakataka talaga, doon mo makikita pagkilos ng Panginoon. Pasok ang apo ko. Pagkatapos ng parangal, punta ako sa hospital na may dinalaw kaming kamag-anak. Na inabot ako ng anong oras doon, kaya nakauwi kami gabing-gabi na. At pagkatapos ay, yun, hindi na naman, wala na naman, hindi ko na naman nakausap ang anak ko. Ay nakalagay doon sa message niya, Ma, I'm home, ganyan na. Wala namang internet, hindi mo na makausap. Mahina. Pero salamat sa Ama, may pampagalak. Pag nalulungkot at nalulumbay ka, may mga dinadala ka, sapagkat hindi po maaaring lahat ng dinadala natin. Kung may mapipinsala ka at masasagasaan ka, hindi ka pwedeng magkwento, hindi ka pwedeng magbahagi. Na yun, minsan, maisip mo bilang lingkod, ang mga anak mo, pinipilit na ikaw ipasayahin ang mga pamilya mo. Kahit sa kanilang kakayahan, pinagsusumakita nilang ang kaya nila ay gawin. Hindi sila nagbibigay ng ano sa'yo. Subalit, kapag naisip mo, iba pa ang magbibigay at nagdudulot ng sakit ng loob mo, kung mararamdaman mo, magiging bilang tao, masasaktan ka, makakapaglingkod ka pa ba? Hindi na. Kaya ang mga lingkod na nagbabata, maraming pinagdaraan ang tinitiis sila na hindi alam ng tao, kapwa-tao nila. At suriin nyo lahat ang mga naglilingkod. Tanungin nyo silang lahat, lahat may binabata. Kanya-kanya lang ang pagbabata at binabatang hinaharap na ang Diyos Ama lang, ang tinudulugan at hinihingan ng saklolong mainam. Yun na nga, pampagalak, pumasok ang isang apo. Ma, mayroon ka bang dahon ng ikmo dyan? May dahon-dahon ka ba dyan? Wala, sabi ko, hindi ko alam. Tingnan mo nga ako dyan. Bakit? Tatapal ko sa paa ko, sabi niya. Bakit? Parang masakit sabi niya. O sige ka ako, tingnan mo dyan sa CR namin, baka ka ako may kumuha. Nakita. Ma, ilan ba kukunin ko? Sige ka, maliit naman ang paa mo. Pwede na ka ako isa. Bigay mo na rin ka ako yan sa kuya mo. 2. Tapalan din niya ka ako yung paa. Pagkatapos umalis na, bumalik. Ay, teka nga pala, sabi niya, hindi pa ako nakakakiss. Yung lolo, tulog na. Umakit sa kama, tapos inalikan. Pampasaya, pampagala. Mga minamahal, kaya nga hindi kayang maglingkod ng marami. Dahil sa pamilya, kung masaya ka, bakit bibigyan mo ng problema sa sarili mo? Masaya naman sa pamilya ka. Masaya ka sa asawa mo, masaya ka sa mga anak mo, masaya ka sa mga apo mo, masaya kayo. Bakit sinusuong mo yung sarili mo sa problema?